Welcome dito sa TV. Ngayong araw, samahan niyo ulit kami sa mga simpleng kaganapan namin. Hinatid na nga natin sa school itong mga kapatid ko at si Papa na din pala muna ang nag-drive ngayon. Medyo masama din kasi ang pakiramdam ko, kaya pasensya na muna sa boses ko ngayon. Pasensya na din sa mga huni ng ibon at tilaok ng manok na maririnig nyo dito sa voice over ko. Syempre, alam nyo na nandito tayo sa farm. Eto nga, napasama pa si tita dito sa Dole Tupad ba yun? Kaya hinatid na rin natin siya dito sa baryo. Wow, mas magiging maganda at malinis pa ang barangay obligasyon niyan dahil sa mga nanay at tatay nating masisipag na napasama sa Dole Tupad. Pagkahatid nga namin ni Papa sa mga kapatid ko at kay tita, pabalik na kami ni Papa sa farm pero mag-iigib pala muna kami. Pag pumupunta nga tayo sa baryo ay sinasabay na talaga natin ang pag-iigib para mas tipid sa gas. Baka nga mapansin nyo, paiba-iba tayo ng iniigiban. Dito kasi sa barangay obligasyon, bawat purok yata may ganitong flowing. Syempre, dito na kami napadaan ni Papa kaya dito na rin kami iigib. Dito kasi sa barangay obligasyon, kung mapapansin nyo sa vlog namin, walang bakod o harang yung mga flowing nila. Kumbaga, open lang din yung tubig nila. Kaya natutuwa ako sa lugar na to at masasabi kong napakabait ng mga tao dito. Dito nga sa flowing na to, talaga namang makikita nyong napakalinis at malakas ang agos ng tubig. At meron pa nga silang parang swimming pool. Kaya sigurado akong kahit maglaba ka dito maghapon ay talagang mag-e-enjoy ka. Kapag magbabanlaw ka na nga ng nilabahan mo, kahit ilagay mo na dyan sa parang swimming pool na yan, siguradong kahit isang banlaw la ay okay na. Makikita nyo nga yung kanal nila dito, talagang napakalinis. Wala kang makikitang palamuti tulad ng plastic na basura. Dito nga papunta kami ni Papa sa tindahan ng ate ko at nakita ko pa nga yung barangay hall nila, ang ganda-ganda. Pagkarating nga namin dito sa tindahan, ito nga pamangkin ko, ihahatid pala siya ng papa niya sa school. Yung isa nga ay classmate niya. At eto namang papa ko, nakipagtsikahan pa dito sa ate ko. Ewan ko ba kung anong pinag-uusapan nila dyan. Eto nga, napagkasunduan na maiwan na lang daw muna ako dito at tulungan ko yung ate ko. Eto nga ang ate ko, busy sa paggawa ng kwek-kwek dito. Baka nga magtaka kayo, hindi buo yung itlog. Piso isa lang kasi yan. Alam nyo naman, walang pisong itlog ngayon. Pag nga ginawa niyang buo ay mahihirapan ng bilihin ng bata kasi nga medyo mahal na yon. Pag natikman nyo nga tong kwek-kwek na luto ng ate ko ay talagang napakasarap, lalo na pag bagong luto. Ewan ko ba kung anong secret niyan. Si Papa nga dito sa harap at talagang dito pa nakipagtsikahan. Natuwa nga ako dito sa ate ko, nakita ko nga may family picture pa kami dito sa tindahan niya. Nakaluto na nga din pala siya ng cheese stick habang ako dito tinatapos kong lutuin yung kwek-kwek para may sunod niya na nga din ang paggawa ng turon. Itong ang ate ko, hindi ko alam kung anong secret niya sa pagluluto. Turon nga niya dito ay binabalik-balikan. Kung hindi nyo nga natatanong, itong ate ko na to ay isa sa madidiskarte kong kapatid na ginagawa din ang lahat para sa pamilya. Dito nga sa tindahan niya para siyang trompo minsan. Di rin kaya biro yung paikot-ikot sa buong maghapon na ikaw gumagawa ng lahat, ng tanging pahinga mo lang ay yung kakain ng pananghalian. Sigurado akong ma-appreciate ito ng mga magulang na ganito rin ang hanap buhay. Alam nila yung diskarteng ginagawa nila sa araw-araw para lang kumita ng pera. Ano ba naman yung kaunting tinutubo nila sa bawat paninda nila, tapos tayong mga anak waldas kung gumastos. Alam mo, ang swerte mo nga kung may mga magulang ka na naghahanap buhay para sa'yo, para mapunan yung mga pangangailangan mo. Yung iba nga nasa murang edad pa lang nakikipagsapalaran na para lang kumita ng pera at mapunan yung mga pangangailangan nila. Hindi kaya biro kumita ng pera ngayon tapos ang mamahal pa ng bilihin. Kaya dapat ina-appreciate din natin yung mga magulang natin. Pinabili ako ng ate ko ng itlog para sa lulutuin niyang lomi. Kung ang ate ko kung ano-anong naiisip para lang may maibenta at kumita ng pera. Hirap kaya minsan mag-isip kung paano kakikita ng pera. Uy, yung mga negosyante dyan, alam na alam niyo yun. Ito na nga yung naluto niyang turon, itsura pa lang, mukha nang masarap. Dito nga mapapansin niyo yung ate ko kung ano-anong ginagawa. Dire-ready niya nga yung mga gagamitin niya sa pagtinda sa loob. Naisip ko nga kung hindi pala ako nagpaiwan dito kay Papa, mag-isa niya lang, ganito yung ginagawa niya sa araw-araw. Di ba nga naranasan niyo rin maghanda sa bahay niyo pag may handaan? Kaya alam niyo na hindi rin madali magbalot ng lumpia o turon, lalo na kung mag-isa lang kayo. Sabi nga ng ate ko, minsan nga daw hindi niya na alam kung anong uunahin niya. Paano ba naman lahat ng paninda niya siya ang naghahanda, nagluluto, naghuhugas? Ayan nga, mapapansin niyo dyan na nakailang balik siya para lang mahakot
yung mga gagamitin niya sa pagtinda sa loob ng school. Alam nyo ba na nahihiya pa yan magsabi sa akin na tulungan mo nga ako. Kung hindi ko pa nga nababanggit sa inyo, siya yung ate na ayaw niyang dumadagdag sa mga isipin mo. Kakatanda ko nga kahit alam namin sobrang dami rin niyang pinagdadaanan, minsan hindi man lang siya nagsabi sa amin ng problema niya. Kasi ayaw niya nang dumagdag pa sa isipin namin. Eto nga recess na, kaya ayan may mga estudyante nang bumibili sa kanya. Maya-maya nga dumating na rin itong anak ng ate ko galing sa school niya. O diba, habang abala siya sa pagtitinda ay kailangan niya pang magpakananay. Ubus na nga yung unang serve natin na lomi doon, kaya ito kukuha ulit tayo sa tindahan. Tapos na nga yung recess, kaya ito ihahanda na ulit natin para makabalik na tayo ulit sa tindahan. Nagustuhan nga ng mga bata yung lomi na niluto ng ate ko, kaya ayan na lang ang natira. Bubuksan niya nga ulit tong tindahan para dito naman tayo magtinda ngayon. O diba, sipag-sipag naman ng ate ko. Eto nga, binuhat niya na rin yung ibang gamit na natira sa loob ng school. Maya-maya nga nagpino na rin siya ng yelo dito para sa paninda niyang ice crumble. Si tita nga dumating na din, tapos na pala ang dole tupad nila, at si papa naman hindi niya alam kung anong oras kami susunduin. Kaya ito, naglakad na lang kami ni tita pa uwi. Pagkakatanda ko nga dyan, 1 oras mahigit kaming naglakad ni tita para lang makarating sa farm. Hindi naman kami napagod sa paglalakad dahil nga sa magagandang view na makikita mo dito. Ito nga, samahan pa ng nakakaayang mga bulaklak na to. Hindi ka nga rin mauuhaw dito sa paglalakad dahil nga sa mga flowing na madadaanan mo dito. Ayan nga, uminom na kami ni tita. Ang sarap-sarap nga ng tubig nila dito. At ito nga si ate na daanan namin dito, napakarami niyang tanglad dito kaya humingi kami. Nagulat nga ako dito, ang dami-dami niyang binigay, halos ubusin niya na yung isang puno. Nakakatuwa nga si ate, ang bait-bait niya pang kausap, kaya shout out po sa inyo. Ito nga, for the lakad na ulit kami ni tita. Tignan niyo naman yung view dito, ang ganda-gandang lamig-lamig sa mata. Dito nga sa loob nga niyan ay may resort. Ayan nga, kumuha ako ng halaman sa tabing daan para naman may maitanim ako sa farm. Ayan nga si tita, tamang lakad lang, di naman halatang pagod na. Medyo malayo pa nga yung lalakarin natin, tignan nyo naman sa dulo pa nun. Syempre maganda pa rin ang view dito, kaya hindi tayo gaanong napapagod. Sa wakas nga, nakarating na rin tayo dito. Ayan nga yung farm na binabantayan ni papa, yung may mga kalamansi na yan. Eto nga, papasok na tayo ng farm, sa wakas ay makakapagpahinga na din. Eto nga, at nakarating na tayo dito, tignan nyo naman ang dami na namang hulog na to yung dahon. Tuwing darating nga kami, ito nga si Miming laging nandito nakaabang. Pagkarating nga namin, ito nga inihanda ni papa, kaya kain na tayo. Maraming salamat sa panonood.